piston ring, kung ano yung iba. So dito sa may unang siwang nyo ilalagay yung ating So hello guys, once again this is Ken of Indio Rider. So for today's video guys is tuturuan ko kayo kung paano ang tamang pagkabit ng piston ring ng Raider R150. So yung Raider ko nga guys is umusok na siya at nasira na ng tuluyan yung aking block. So bumili ako ng Motaro na block sa Shopee. So nakuha ko to ng mga halagang 1,500 to 1,007 kasama yung shipping, and ito na nga, dumating na siya. So nakita ko yung block, okay naman, and syempre ikakabit natin yung piston ring para mabuo na natin yung ating motor. So ito nga guys is ipapaliwanag ko sa inyo kung paano siya ilalagay, ang tamang paglagay ng ating mga piston ring dito sa ating piston. So ito yung ating piston, napakaganda. So yun na nga guys, alamin muna natin yung mga parts ng ating piston ring, kung ano yung iba't ibang klase ng piston ring na meron tayo dito. So ito na nga ang ating first ring or top ring, ating second ring, ating upper side rail or tinatawag din na oil ring, spacer, and lower side rail or oil ring din ang tawag, isa pang tawag sa kanya. So syempre sa paglagay niyan guys is meron yung mga dapat or mga gap space na kung saan mo siya ilalagay. So ang first ring natin guys is ilalagay mo siya syempre dito sa banda, sa may taas. Yan, dyan mo ilalagay ang ating first ring. So dito sa may unang siwang nyo ilalagay yung ating first ring or ang ating top ring. Ang ating second ring naman is ilalagay nyo dito sa pangalawa. Ayan, di naman masyadong kita sa video guys, pasensya na. So dyan yung siya ilalagay sa pangalawang siwang. Nahirapan mag-adjust yung ating camera. Ayan, dyan sa pangalawang siwang. And itong ating spacer naman is ilalagay nyo dito sa may pangatlo. Yan, sa pangatlong siwang. And itong ating dalawang oil ring, ang gagawin nyo dito guys is iipitin nyo lang itong ating spacer. So dapat nasa gitna yan. At ganyan yung kakalabasan yan. Yan, nasa gitna yung ating spacer. At itong tatlo na to is magkakasama dito sa pinaka huling siwang dito sa ilalim. Yan, yan ang pagkakalagay niyan. So dito naman tayo sa mga ating oil gap. So yung ating oil gap, ring gap naman guys is meron din tamang lagayan yan. So may ipapakita ko sa inyo yung picture and screenshot nyo na lang. So ito yung guideline na binigay ni Suzuki pa kung paano ikabit yung ating mga ring gap. So screenshot nyo na lang para masundan nyo ng maayos. And syempre ilalagay na natin yung ating mga oil ring. So dito guys is hindi naman kayo mahirapan alamin kung saan dito yung ating intake saka exhaust. So syempre yung intake natin is yung mas malaki. Yan, malaki yung mga valve packet nya. And yung exhaust naman is itong mga maliliit. So ayan. So ito yung ating intake, ito yung ating exhaust. Yan. Hindi kayo malilito dyan. So syempre ang una natin ilalagay para hindi tayo mahirapan, ang una natin ilalagay is yung ating spacer. So yung spacer natin guys is ito yung itsura nyan, pa-zigzag. And kapag ilalagay nyo yan guys, make sure na hindi siya magkapatong. Talagang magkadikit lang siya na ganito. Papakita ko sa video, wait lang. Yan. So dapat ang pagkakalagay niyan is ganyan na hindi magkapatong. Yan, ganyan ang pagkakalagay niyan. Hindi siya pwedeng ganito, masisira siya. Dapat ganito, magkadikit. So na nga siyempre ilalagay natin yung ating spacer. So ang ating spacer guys is nakalagay siya dito sa may tapat ng intake. Ayan, kung makikita nyo yung ating ginawa na graph. So katulad lang din yan nung pinakita ko sa inyong picture, or yung ipapakita ko sa inyong picture. So ang paglagay nga ng ating spacer is dito sa may intake ang kanyang ring gap. So ilagay nyo lang siya ng ganyan.
Make sure na hindi magkapatong. Yan, okay na. So ito na nga guys, medyo nag-adjust ako ng camera natin para makita nyo. So yun na nga guys, yung siwang ng ating exhaust or yung ring gap ng ating spacer is nandito nga sa may intake. Ayan, may kita nyo dito as ayan siya, binubuka ko siya ng konti. So make sure guys na magkarugtong yan, hindi siya magkapatong para di naman masira yung ating spacer or yung ating block katagalan. So ayun na nga, nalagay na natin yung ating spacer. Sunod naman na ilalagay natin yung ating upper side rail or yung ating tinatawag na oil ring. So ito yung nakalagay dito sa pagitan ng taas baba ng ating spacer. So ang paglalagay naman itong ating oil ring is nasa taas siya ng exhaust bandang right side. Ayan. So pag ilalagay nyo lang din yan dahan-dahan, make sure na yung uunahin nyo yung part na may siwang. Yan, sa exhaust tayo banda. So ipapasok nyo lang siya dyan. So upper to. Sa taas siya ng spacer and dahan-dahan nyo lang siyang ipapasok. So ayan guys, nakalagay na siya. Yan, kita nyo yung kanyang oil gap. Yung kanyang ring gap is nasa may taas or right side ng ating exhaust. So sunod naman yung ating second lower side rail na tinatawag din na oil ring. So ilalagay naman natin siya sa may left side ng exhaust. So ito yung nasa ilalim ng ating spacer. Ayan. So dito siya nakalagay sa may pinakailalim. Ayan, dito. So pag ilalagay nyo, unahin nyo lang yung gap. So ito yung nasa may pinakailalim nga. Ayan. Pakita ko sa may liwanag para di kayo mahirapan. So ayan. Ganyan ang pagkakalagay nyo. Dahan-dahan nyo lang siyang ikutin. So ito na nga guys, papakita ko sa inyo yung ating oil gap. So ito yung oil gap ng ating lower side rail, oil ring. At ito naman yung upper side rail oil ring. So ito yung gap niya. Ito. Ayan. So parehas yan guys lower side rail and upper side rail kaliwat kanan. Ayan, kaliwat kanan yung oil gap nila. Habang samantalang yung spacer naman is nandito sa may intake. So sunod naman na ilalagay natin is yung ating first ring. So yung paghahanap pala ng first ring guys is hindi naman kayo totally mahirapan dyan. So yung first ring natin or yung ating tinatawag na top ring is pabilog siya. Pabilog. So pag hinimas nyo ng ganyan yan is madulas lang siya. Samantalang yung second ring naman natin, kapag hinawakan siya ng ganito, is para merong matalim na part. So hindi kayo malilito dyan. So siyempre kakabit na nga natin ang ating first ring. So yung first ring naman natin guys is yung ring gap niya is nasa tapat ng exhaust, kagaya nung sa spacer. So pag nilagay nyo lang siya, pasok nyo lang siya ng ganyan. And then ikutin nyo. Dahan-dahan. So ayan, nakalagay na. And then yung ating second ring naman is katapat niya yung ring gap ng lower side rail. So dito siya banda, yung kanyang gap. So sa paglagay din ito, unahin nyo lang din yung gap. So dito tayo sa pangalawang siwang. Dito tayo sa pangalawa. Yan, dyan yung siya ilalagay. Kagaya nga nandito sa ating graph. Yan. So unahin nyo nga lang yung siwang. And then ipapasok nyo siya ng ganito.
And then dahan-dahan nyo lang siyang iikutin. So ito na nga guys, nakabit na natin lahat ng ating piston ring. So sana guys, naintindihan nyo na maayos ang ating video. So ito na nga, papakita ko sa inyo yung ating graph, dalawang graph. Yung kanyang space, position ng ating mga ring gap. And yung kanyang pagkakalagay doon sa mismong piston. So ipapaliwanag ko ulit, sa taas ang first ring, or yung tinatawag natin top ring. Dito sa pangalawang siwang ang ating second ring. Ang ating spacer mismong gitna, and napapagitnaan siya ng ating upper side rail and lower side rail na tinatawag ding oil ring. And dito naman, ang gap ng ating first ring or yung top ring is nasa tapat ng intake. Pares lang din sa ating spacer. And yung gap naman ng ating second ring and lower side rail is nandito sa may left side ng ating exhaust. And yung upper side rail naman is nandito naman sa may bandang right. So yun na nga guys, kung may natutunan kayo sa video ko, supportahan nyo po ako, like, share, and subscribe. Also follow nyo po ako sa aking Facebook page. Once again, this is Ken of Indio Rider. Ride safe.